mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sino mang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Anupat na subasob siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang inyong inuusig," tugon sa kanya. "Tumindig ka at pumasok sa lungsod, sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata ngunit hindi siya makakita, kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. "Ananias, ano po iyon, Panginoon?" tugon niya. "Pumunta ka sa kalye matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo," sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain nakita ka niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem, at naparito siya sa Damasco. Taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel, at ipaaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin." Pumunta nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. "Kapatid na Saulo," wika niya, "pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo." Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin, tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman.
Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes. Narito tayo sa ating programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Ang ating ebanghelyo ngayon ay pinagpapatuloy ang usapan sa pagitan ni Jesus at ng mga tao. Pagkatapos ng mapadami niya yung tinapay, yung 5 lamang tinapay at 2 isda, libo-libong katao ang nakakain at may sumobra pa. Alam nyo, ikaw ba naman makakain ka ng ganon, di ba? Halimbawa, nagpakain ka sa barangay ng pagkain. Yung lahat ay nakakain, may sobra pa. Abay, palagay ko, magiging chairman for life ka na. No? Ganun ang nais nila kay Jesus. Sumusunod ang mga tao ngayon kay Jesus dahil umaasa sila mapapagpatuloy ang ganitong libreng pagkain. Pero may inaalok siyang bagong klase na pagkain. No? Package na, kumpleto. Ang bagong pagkain na bukod sa hindi nabubulok o nasisira ay magdadala pa sa buhay na walang hanggan. Pero ang pagkain na ito ay may kaakibat na malalim na relasyon kay Jesus sa naiibang level. Ang kanyang katawan na tunay na pagkain at ang kanyang dugo na tunay na inumin, sabi niya, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Siyempre, hindi niya ibig sabihin na physical na buhay lamang. Dahil napakaraming taong nabubuhay naman kahit hindi sila nagsisimba o tumatanggap ng katawan at dugo ni Jesus o nagko-communion. Ito ay isang pagtuturo tungkol sa spiritual na buhay. Ang buhay natin kasama ang Diyos. Hindi natin maituturing ang sarili na totoong buhay maliban na si Jesus ay nabubuhay din sa atin. Hindi tayo magiging malakas kundi tayo niya bibigyan ng lakas. At ginagawa niya ito ngayon sa pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia. Doon niya inaalay ang katawan at ang kanyang dugo. Ang Eucharistia ay totoong tinapay para sa ating paglalakbay. Sa paglalakbay natin sa buhay, nakadepende tayo sa pagkain na makapagbibigay buhay mula sa langit. Habang umaasa tayo sa kaligtasan, naghihintay sa atin kapag binangon na tayo sa huling araw. Pero ang mga tao ay hindi interesado sa ganitong bago at nakaiintriga na klase ng pagkain. Nais nila, siyempre, unahin na busugin ang mga tiyan. No? Busugin ni Jesus ang kanilang nararamdaman at lalo na sa oras ng kanilang pangangailangan. Hindi nila hinahanap ang ganap na pagkain na nagpapalago at magdadala sa tunay na buhay. Kaya naman ang mga tao, siyempre, inuuna nila ang mga alalahanin sa buhay bago ang pagsisimba o pagtanggap ng komunyon. Ito ang dahilan kung bakit mas pinipili wag na lamang magsimba, di ba? Sa halip ay gawin natin ang hinahanap o ang makabubusog ng katawan. Pinapakain ba natin, siyempre, yung mga anak natin kung ano lamang ang gusto nila? Ang Diyos, iba, no? Papakainin niya ang kanyang anak ng totoong kinakailangan niya. Sinisikap natin pakainin sila ng pagkain, siyempre, na masustansya. Nais ibigay sa atin ni Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Pero hindi tayo interesado. At inaasahan natin siya na bigyan tayo ng makamundong klase ng pagkain. Siyempre, may mga nagprotesta, no? At sa pagkakataon na ito'y madami ang humiwalay na kay Jesus dahil masyadong mabigat ang ganitong klase ng pagtuturo.
inaalok ni Jesus ang kanyang sarili mismo sa atin ng radikal na paraan na naghahayag sa regalo ng kanyang katawan at dugo. Pero hindi makapaniwala ang mga Hudyo. Hindi nila matanggap na ang Diyos ay ibibigay ang lahat, pati ang kanyang sarili, para lamang sa tao. Di din tayo makapaniwala, di ba? Hindi tayo makapaniwala sa ganitong klase ng pag-ibig. Ayaw ba natin mamahal ng ganito? Yung mapatawad? Paglingkuran ng lubos? Hindi tayo makapaniwala dahil ang ganitong pagmamahal ay hindi maunawaan ng saradong panukat sa mga bagay-bagay. Nasanay tayo, nakagawian na natin maniwala na walang libre sa mundong ito. May sukatan ang lahat. Maaari mo lang matanggap ang nararapat para sa iyo. Mas gusto natin bigay lang sa atin kung ano ang nararapat. At ganun din para sa iba. Kasama din ang Diyos. Ganun ang attitude natin. Ang tanging nararapat lamang, di na lalabis pa doon. Limitado tayo sa sarili nating pamantayan at panukat sa mga bagay-bagay. Pwede natin tignan ang mentalidad ng mga banal na nauna sa atin. Para sa kanila, ibinigay ng Diyos ang lahat sa atin at pwede nating ibalik at gawin sa Diyos kahit maliit na mayroon tayo. Hindi niya kailangan ibigay kung ano ang sobra pa sa atin. Sapat na sa Kanya yung limitasyon natin. Ang Diyos ay di lamang makatarungan, siya din ay amang handang ibigay higit para sa nararapat. Kasama na dito ang regalo ng Kanyang anak na inialay ang sarili para sa atin. Ang Diyos ay di lang sumasa atin, kundi siya din ay para sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Ama, at binigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak bilang tunay na pagkain at tunay na iinumin sa banal na Eucharistia. Na sa aming paglalakbay sa buhay ay nariyan ng Eucharistia at makaaasa kami na ng pagpapakain mula sa langit. Habang inaabangan namin ang kagalakan na kami muling bubuhayin sa huling araw. Lahat na ito'y hiniling namin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.